Pag-usapan pa natin ang online lending apps kasama si Mobile Journal Ivan Darinque. Ivan, gaano ba kadali ito? Ilang minuto lang, nakakautang ka na, no? Pops J, kadalasan 5 to 15 minutes daw no? Ganon kabilis. Ganun kabilis, Oo. no? Kaya naman yung maraming Pilipino, talagang naengganyo dahil Oo. imbes na pipila ka pa sa bangko, Marami pa hinahanap sa'yo. marami pang requirements na hanapin, pipila ka pa, and plus, yun nga. Ito, speaking of requirements, ano lang ang hinihingi pagka ganito mga online lending app? Usually, Pops J, government ID. Oo. No? Kopya, Kopya digital ng, copy. ng government ID, proof of income, Oo. and cellphone number. No? So yung pinaka-basic na hinihingi ng mga online lending apps. No? So yung tatlong yon basically, para lang mayroon silang record na nanghiram ka sa kanila ng ganitong amount, Pops J. Yung mga uutang dyan, syempre, binibigay mo yung government ID mo at iba pang mga detalye, no? Hindi ba nakakatakot na mga pagkatiwalaan sila? Tama ka dyan, Pops J. No? Marami talagang, siyempre marami natatakot Oo. dahil yun nga, government ID yung ipinapasa. Pero syempre bilang mga consumers, no, Pops J, ipapractice pa rin talaga yung due diligence. No? I-check muna kung registered ba itong mga online lending apps na ito dun sa SEC. No? SEC, So okay. napaka-importante nun. So pag bago umutang or bago lumapit sa isang online lending app, i-check muna kung nandoon sa may website, no, nakalista naman yung mga registered. Madali namang makita doon sa online, sa website tama ka dyan, Pops J. ng SEC. Napaka-accessible nung data na to na Okay. and dun sa last Yan ang check mahalaga. natin, Oo. 180 yung registered. Meron bang, Ivan, meron bang nasabi doon sa study kung sino raw madalas ang nangihiram ng, mula dito sa online lending apps? Pops J, ang hindi naka-specific dun sa study Oo. Pero nakalagay yung mga doon gaya ba natin? ang nakalagay lang doon, Pops J, personal request, no? Personal na kanilang. So it ranges from pambayad sa school or kung ano man or pambayad din sa panibagong utang, no? So hindi naka-specific pero personal nakalagay So doon. naka-classify ba dyan kung namamasukan, ano ba, may trabahong eto lang ang sahod, may walang ganun Walang indikasyon? nakalagay ganon, Pops J. Pero base dun sa ating financial expert, usually kasi daw yung mga taong mahilig lumapit sa ganito is yung mga taong kadalasang kinukulang sa kanilang pang-araw-araw na bilihin or biglang nagkakaroon ng emergency na wala sa budget. So yun yung panibagong takbuhan ng mga tao, Pops J. Doon sa report mo, Ivan, nabanggit mo na mula 5 to 10 or 15 minutes lamang, makukuha mo na yung pera. Ano? Yung amount, mga magkano ang kadalasan na hinihiram? Pops J, Sagad ba na 25,000? Pops J, may mga narinig tayo, may mga nakita tayo from 2,000 pesos to 50,000 pesos. 2 to 50. Tama ka dyan, Pops. May ganung range, pero not necessarily kasi baka yung ibang lending apps, approve ka lang for this certain amount. So, nakadepende pa rin yan doon sa pag-approve nung lending app. No? So, yun, Pops, kailangan, not necessarily, ito yung iyong parang target, yun yung ibibigay kagad sa'yo. So, check mo na kung kaya mo I-assess bayaran. muna nila. Oo. Tama ka dyan, Oo. Pops. Okay, yung 3 to 6% na tubo ng mga apps na ito, kada buwan ba yan o nadadagdagan kung hindi na babayaran? Tama ka dyan, Pops J. Ito yung 3 to 6% per month yung dagdag na ito. No? Dahil nga, in traditional banking nga, no, Pops J, in traditional loans, 3%, no? Static na 3%. Pero pagdating nga lang, dito sa mga online lending apps, tumataas yan ng konti, ng nagiging 3 to 6%. So, nandun yung range nung interest rate. So, pag mas matagal mo siyang binabayaran, magugulat ka na lang, yung utang na yung perang inutang mo, nadodoble pala yung binabayaran mo just because doon sa interest na pumapasok dahil dito, Pops J. Ivan, may mga nabalita rin na makukulit na online lending apps, no, sa mga hindi nagbabayad. Ano ba ang kanilang rason? Bakit daw sila ganito mangulit? Pops J, marami yan online. Oo. No, pagpasok ka sa mga groups, makikita ko may mga support groups na sinasabi nila, hinaharas sila ng mga online lending apps. No, pero unang-una, Pops J, no, pag hinaras ka ng isang online lending app, pwede kang lumapit sa National Privacy Commission. Dahil merong memorandum na nagsasabing bawal harasin. Parang pine-pressure mo na, hinaharas mo na Tama ka dyan, Pops yung nangutang sa inyo. Tama ka dyan, Pops J. So, pwede silang lumapit doon, pwede silang mag-file ng complaint doon. Pero syempre, unang-una, Pops J, no, kailangan pa rin ng due diligence when it comes to borrowing money. No?
yun nga, sabi nila, kung ano lang yung kaya mong bayaran, yun lang yung Oo. utangin mo. Oo. Pops J. Ivan, may mga red flag ba? Halimbawa, nagpunta ka dito sa online lending apps. Ano yung mga red flag pag nakita mo na, ay nako, may problema ito? Aside from checking with the SEC, Usually, Pops J, yung red flags kasi, mas makikita mo siya outside the app. No? Siyempre, pagpunta mo sa isang online platform, kunyari, let's say Facebook, pupunta ka sa Facebook, check mo yung reviews dito sa isang online lending app. Pinag-uusapan ka agad. Pinupulutan na pala itong mga online lending app na ito. Tama ka dyan, Pops J. So parang may mga threads or conversations ng iba't ibang tao na kung ano yung experience nila dito sa mga apps na ito. So doon pa lang, ma-check mo na kaagad. Baka red flag to, wag na tayo lumapit dito. Plus, syempre, Pops J, yun nga, sa SEC. Yun ang pinaka-okay. Yun yung pinaka-importante. I-check kung registered ba ito doon sa SEC bago manghiram ng pera. Check tayo sa SEC. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Ivan Tarinque.